Inihayag ng guro na si John Barry Tayam na muli siyang maghahain ng motion for reconsideration matapos ipawalang bisa ng Korte Suprema ang kanyang naunang petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng kasalukuyang pamumuno sa Senado. Ayon sa Korte Suprema, dinismiss ang nasabing petisyon dahil sa lack of legal standing o kabiguan ni Tayam na ipakita na siya ay direktang nagtamo ng pinsala o direct injury mula sa isyong kanyang kinukwestiyon. Aminado naman si Tayam na sa kanyang unang petisyon ay hindi niya gaanong nailatag ang argumento bilang isang taxpayer at citizen at kulang ito sa mga naunang desisyon ng hukuman na susuporta sa kanyang legal standing. Sa kanyang planong pag-apila, igigiit ni Tayam na bilang taxpayer, mayroon siyang interes sa pera ng taong bayan na ginagamit na pampasahod sa mga senador na dapat ay may pananagutan sa publiko. Well, to be honest po, as I reviewed my petition, hindi ko po masyadong na-establish nga. Tama naman po yung aking legal standing at hindi ko rin po naisama sa issue saka sa argument ko. Ang nilagay ko lang doon as a taxpayer and a citizen. Hindi ko po masyadong na-elaborate. Hindi po ako nakapaglagay ng mga jurisprudence o ng mga previous precedents in terms of taxpayer suit or citizen suits. Susubukan niyang kumbinsihin ang korte na i-relax ang mga teknikal na panuntunan dahil ang usapin ay may kinalaman sa interes ng publiko at may transcendental importance o malawak na kahalagahan sa bansa. Layunin ng petisyon na resolbahin ang kalituhan kung sino ang lehitimong liderato ng Senado, kung ito ay ang Gatchalian Block o ang Cayetano Block. Kailangan ko munang ayusin ito para magkaroon po sila ng review po dito sa aking petition. So ngayon, ang main goal ko po muna ay makapag-file ng motion for reconsideration. I-assert, ma-establish ko po ng maayos yung aking locus standi. Nagpahayag din ng pagtataka si Tayam kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa naghahain ng sariling pleading ang partidong PDP laban kayong sila ang naunang naghayag na iaakyat ang isyu sa Korte Suprema. Nanawagan siya na maaari namang maghain ng motion for intervention ang sinumang panig na apektado ng isyu. Since naman po publicly uploaded na po yung aking petition and sila po yung unang nagsabi na iaakyat nila ang issue sa Korte Suprema. But up until now po, natapos na po yung isang buong linggo ay hindi pa po sila nakakapag-file. So nakakapagtaka. Si Senator Alan Peter Cayetano una nang nanindigan na kung legalidad ang pag-uusap, sila ang tama. It's always an option for everyone. It's an option for the other side, for us, for the employees can also file. So let's see kasi Samantala, naniniwala naman si Senator Sherwin Gatchalian na dahil sila na ang kinikilala ng ibang ahensya ng gobyerno, hawak nila ang liderato ng Senado. Itong proceedings ng June 3 ay legal and valid. And therefore, isa lang ang Senate President pro tempore at isa lang ang acting Senate President. Bagamat hindi pabor kay Tayam ang naging desisyon, nagpasalamat pa rin siya sa mabilis na aksyon ng Korte Suprema na naglabas ng desisyon sa loob lamang ng 5 araw mula nang ihain ang petisyon noong June 5. Mayroon naman siyang 15 araw mula sa pagtanggap ng opisyal na kopya ng resolusyon para formal na ihain ang kanyang motion for reconsideration. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.